nyo, naka-staycation na naman tayo. Yun nga lang, hindi sa hotel, hindi sa condo, kundi nasa ospital na naman tayo. So, nung nakaraan, may kwento ko lang ha, backtrack tayo sa mga nangyari sa buhay namin. Kaming tatlo, ako, si Daddy, at saka si Zane, lahat kami nagkasakit. Basically, nauna si Daddy magkalagnat, magkaubo. Tapos, si Zane yung sumunod, lagnat, ubo. Yung kay Zane, naging pneumonia siya. And then, ako, nahawa ko kay Zane, lagnat, ubo. Pero ako, okay na ako. Hindi ako nagpa-check up. Kumbaga, parang trangkaso, gano'n. Naging okay na lang ako bigla. So, ngayon, si Zane hanggang ngayon, antibiotics pa siya. Actually, in-extend pa kasi meron pang naririnig sa likod niya. And ngayon naman, ang reason naman kung bakit dito kami naka-admit is dahil kay Daddy. So, si Daddy naman, may sumasakit sa tiyan niya. So, ang lagi naming iniisip sa tuwing sumasakit yung tiyan niya is ina-acid siya. Kasi yun yung feeling niya na parang umaakyat dito, tas parang may heartburn. Yung as in acid, and iniiwasan niya na yung mga acidic foods. So, kagabi, hindi niya na talaga kaya. So, nag-emergency na kami. Tapos, tinatry siyang lagyan ng mga gamot na ma-relieve yung pain from acid. Ang problem is, hindi siya nag-work. So, iniisip namin na kung hindi siya nag-work, possible hindi siya sa acid galing. Yung sakit ng tiyan niya. So, ngayon, kakabalik lang niya dito, kakatapos lang niya mag-ultrasound, and hopefully, okay lang siya. Alam niyo, yung sobrang sakit, hindi siya acid, pero sana walang kahit na severe, walang operation, walang ganon. Sana lahat kaya ng gamot. Kasi ngayon is December 4 na, and 3 days na lang, dapat paalis na kami. Actually, dapat December 6 ng gabi. So, parang 2 days na lang siya. So, hindi ko alam kung ano pa yung mangyayari. Kasi, di ba, may mga vlog tayo na preparing for international trip, ganun. So, hindi ko sure kung matutuloy tayo. Kasi, ang priority natin ngayon is maging okay muna si Daddy. Yan. So, ngayon, nandito kami sa Silang Specialist Medical Center. Dito rin ako nanganak. Dito pinanganak si Zane. Dito ako nagpapacheck dati nung buntis pa ako. So, eto. Nandito si Daddy. Yung room niya is regular private. Ayan yung pinto. Maliit lang to guys ha. May aparador lang doon. Tapos, ayan, may lagayan lang. Ito, pinadala na namin to. Kasi nga wala kaming dalang kahit ano nung pumunta kami dito. Ayan si Daddy. Ayan, how are you? And guys, payo lang. Gawin yung maganda yung lifestyle nyo. Like, kasi ako, or kami ni Mami, especially ako, sobrang pangit talaga ng lifestyle ko. Yung mga food na kinakain ko, aminado ko hindi talaga siya healthy. Tapos, yung pagtulog, paggising ko, hindi rin siya healthy. Kasi diba, usually dapat makaka 8 hours or at least 7. 6 hours nga pwede. So usually sa akin hindi nangyayari yun. And then, diba sabi nila, kung hindi ka man makatulog ng maaga, at least yung oras ng tulog mo araw-araw is dapat pare-parehas. So, sa akin hindi nangyayari yun. So, minsan natutulog ako ng 10 p.m., minsan 2 a.m. na, minsan 4 a.m., minsan 6 a.m. Kasi gigising ako, hindi rin pare-parehas yung oras ng gising ko. So, yun, guys, for me, ang gusto ko lang sabihin, hanggat maaga, kasi ako, like, ang bata ko pa, 17 years old pa lang ako. Tapos, di ba, 25 years old pa lang ako, guys, pero nararamdaman ko na itong mga ganito. Which is, for me, dapat hindi ko pa dapat pinoproblema yung mga ganito eh. So, yan lang, gandahan nyo yung mga kinakain nyo, araw-araw. So, kakain ka na ng gulay? Chapsuy lang kasi kinakain kong gulay, guys. Kakain ka na ba? Pwede na ka mag-prepare ng mga healthy? Oo, sige. Ayun, kasi, like, sabi naman, di ba, laging wala sa una ang pagsisisi. Laging makikita mo siya sa dulo. Pag may nangyari ng masama, pag may nangyari ng... Paano kasi, guys, hindi niya na matake talaga yung sakit na nararamdaman niya? Guys, kung ipaparate sa akin 1 to 10 yung sakit kagabi,
12 or 15 pa nga yung sakit eh. As in, namimilipit talaga ako sa sakit. Tapos yun, sobrang lakas ko mag-soft drinks no, mami. Like dati, sa isang araw, siguro kaya ako umubos ng 1.5 na soft drinks. Ganun. Tapos minsan kapag uminom ako ng alak, kinabukasan, ang pang-relieve ko sa hangover ko, soft drinks. As in, sobrang lakas talaga. Yun. Tapos ang hilig ko sa manong matatamis na pagkain. Yun. So yun lang. For me, hanggat maaga guys, gandahan nyo yung lifestyle nyo para hindi kayo magaya sa akin. Tapos yan, naman problema pa kami, hindi namin alam kung matutuloy kami sa SG. And ayun, malungkot lang. Sobrang lungkot na ngayon pa ito nangyari. Yan lang. Actually guys, pinapaalis nyo ako mag-isa or kami ni Zane. Ang pangit naman nun, pinipare namin to as family at saka isa pa doon, wedding anniversary namin yun. Ayun, pero ayun, kakatapos ko lang magpa-ultrasound sa baba. And sana talaga walang like urgent operation. Kung magkaroon kung may advice mo na operation, sana kahit next week pa. Kumbaga hindi siya urgent. Kumbaga gusto mo matuloy yung Singapore pero gusto mong ma-sure na at least may backup kang gamot kung sumakit siya doon. Like, di naman tayo magiging makulit. Like, for example, sinabing urgent. Di urgent, wala na tayong magagawa. Pero yun lang, ang wish ko lang talaga. Pero ang pinaka-wish ko talaga, wala na operation, mami. Ano lang talaga, naman. Like, gamot lang or lifestyle change, yun lang talaga yung maging... Kailangan na, actually, nagtabaan talaga kami. Siya, kung makikita nyo siya dati, hindi ko alam kung earlier part ng mga vlog na kasama ko na siya, is yung pa yung katawan niya, pero sobrang payat niya talaga. Tapos, pandemic happens, kahit ako, ngayon, hindi nare-reach ng weight ko dati, yung weight ko ngayon kahit sobrang lakas ko kumain. Lalo nung before pandemic, kahit kumain ako na kumain, hindi naggaganto yung weight ko. Pero eto, nag-iba yung lifestyle naming dalawa. Kung makikita nyo, naglulubuhan na kami. Wala talaga. Tsaka isipin nyo from 45 kilos nung nag-umpisa tayong maging mag-jowa. Nag-68 na ako ngayon. Diba? Gano'n ka... 20 kilos. Tinaas ng timbang. 23. Plus walang exercise, guys. Walang exercise, walang activities. Harap ka lang sa computer, trabaho, tulog, higa, kain. Yun lang. Ganun yung lifestyle ko. Like, sobrang pangit talaga. Aminado ako doon. Oo, actually, ang trabaho, alam nyo naman siguro na IT kami, no? So, yung shift namin is mid-shift siya. So, hapon hanggang gabi siya. So, ang nangyayari sa amin after work, syempre, ang hirap naman matulog agad na pagkatapos magtrabaho. Ako, mga max ko siguro, antok na ako ng 2 a.m. Or, max siguro nun, antok na ako ng mga 2 a.m. 2 to 3 a.m. Minsan lang ako, once in a blue moon lang talaga ako na 4 or 5 gising pa ako. So, minsan lang yun. Ang nangyayari kasi kay Daddy, minsan 6 a.m. na, gising pa yan. Ang tapos ng work niya is 10:30 p.m. So, ang tendency nun, kung matutulog siya ng mga 5 or 6, tapos, ngayon kasi si Zane, maaga na siyang matulog. So, ibig sabihin, maaga siya nagigising. And pag gising na yung bata, ginigising niya na rin kami. May time na nilalabas namin siya, tapos natutulog kami ulit. Pero, hindi na siya, alam niyo yung pag binilang niyo siya, hindi na siya makakompleto ng tulog kasi ang pasok namin ay 1:30 p.m. So, kung syempre, hindi naman siyang saktong 1:30 gigising. Kakain pa kami, mag-asikaso pa, mga sarili namin. And syempre, hindi naman yung paggising mo, trabaho ka na kagad. Syempre, may buhay din before yung trabaho. So, yung nangyayari sa kanya, nauubos yung oras niya sa gabi, hindi siya nakakatulog. Walang exercise. Since ganun nga yung tulog niya, madaling araw na, hindi na siya nagbe-breakfast. So, walang kain sa umaga. Ang kain namin is tanghali. So, brunch na siya. And pag tanghali na yon, minsan walang merienda yon sa hapon. Direct yon sa dinner. So, dinner, and then, minsan, or kadalasan, wala na talaga yon. Ang gagawin na lang niya, punta siya sa ref, kuha siya ng chocolate, yun na yung mga merienda niya, which is napaka-unhealthy.
Kung isipin nyo, 2 beses lang kami nag-rice. Hindi naman kami nagtitipid sa pagkain. Sadyang naging ganon yung lifestyle namin. Kung magme-merienda naman kami, hindi pa rin minsan healthy or kadalasan hindi siya talaga healthy. And minsan nakakatulugan niya yung gutom, di ba, Daddy? Kapag ayaw mo magpaluto or kapag tinatamad ka na. Tsaka isa pa pala, Mami, yung sinasabi mo, hindi mo ba kilala sarili mo? Yung tatanungin mo ako kung gutom na ako. Actually, ito yung lagi kong kinakainis sa kanya. Oras ng kain, inaaya ko siyang kumain. Pero lagi niya sinasabi sa akin, busog siya. So, nakakaano kasi, halimbawa ngayon tatanungin ko siya, busog siya. After 5 minutes, sasabihin niya, Mami, nanginginig na ako sa gutom. Kumbaga, for span of 5 minutes, bigla na siya manginginig sa gutom. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, hindi mo ba kilala yung sarili mo? Kasi, syempre, pag nagugutom ka, di ba, gutom ka. Kasi bago ka manginig, kailangan nakaramdam ka ng konting gutom bago siya mapunta sa gutom na siya. Pero feeling ko talaga kasi hindi ako gutom noon. Yan nga ang sabi ko, kaya feeling ko, sabi ko, hindi mo ba kilala yung sarili mo? Kasi, ang magiging na lang dito is dapat strict na sa oras ng kain, yung kain niya. Kasi, babatukan ko na yan pag lagi pang sinabi sa akin na busog siya. Palagi na lang feeling niya, pinipilit ko siyang kumain. Pinipilit ko siya kumain, pero kain sa tamang oras. Feeling niya kasi, busog pa siya, tapos i-feed ko siya na i-feed ng pagkain, kahit busog pa siya. So, hindi naman ganun yun. Talagang pasaway lang yun. And, kada kain niya, lalo pag lunch, kailangan may soft drinks yan. So, ngayon, na-try ko maghanap ng alternative na non-acidic na drinks, and mas best kung kaya niyang tubig lang talaga. Kasi, guys, sobrang hilig ko talaga sa makulay na inumin. And matamis. Lahat ng matamis gusto niya. Lahat ng lalo pag lunch, di ba? Pag lunch kasi parang parang ang sarap-sarap uminom ng soft drinks, ang sarap-sarap uminom ng juice. Ganun yung pakiramdam kasi usually pag lunch, di ba ang init ng panahon. Kaya yun yung laging nangyayari sa akin. Tapos, in the past months, actually, kapag umiinom ako ng soft drinks, alam ni Mami yan sumasakit na yung pusod ko. Di ba, Mami? Pag umiinom ako ng soft drinks, sumasakit na yung pusod ko. Like, ewan ko kung bakit ganun. Iba pa, ewan ko kung karugtong ba yun nung dito ko, iba pa yun. Pero, ayun, well, lahat naman yun, ang reason or ang dahilan is hindi healthy yung lifestyle ko. And ang mahirap pa doon, nadadama yung family ko sa lifestyle ko. Kasi, syempre, ang rule kasi namin ni Mami, kapag kumain ang isa, kasabay ang isa. Hindi kami kumakain ng solo or ayaw niya nun. Kasi ayoko nun. Ang tendency, nadadamay si Mami sa lifestyle na ginagawa ko sa sarili ko. So, ayun. And actually, feeling ko, isa na to sa turning point na dapat ayusin natin yung lifestyle natin, hindi para sa atin, hindi para kay Zane. Oo, yun pa yung isa. Kasi, kagabi, nung sobrang kumikirot na sa bahay pa lang, tinitignan ko. Kasi, para talaga madededo na ako. Sobrang sakit kasi. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang pinaghihiwa-hiwalay na lahat ng organ sa loob ng tiyan ko. Pero sa gitna lang na part siya, guys. Ay guys, akin yun yung iyon na. Ito, kanya. Sa akin yan, kape yan, hindi yan soft drinks. ito. Defensive lang, sorry. Baka sabihin nila, hindi na naman healthy yung pagkain. Meron akong ration, guys. Ayan, meron doon. Parang fish ata yan, sweet and sour fish. May ration ako doon ng pagkain. So, ayun. Balitaan na. At kakain na siya ng isdang may sabaw. Hindi. Sweet and sour fish yung ulam mo. Guys, hindi. Yun? Isang fact sa kanya. Hindi siya makain ng isdang may sabaw. Kahit yan, adobong isda, adobong. Kahit sardinas, hindi yung kumakain. Ayan, so ayan, balik. Balitaan na lang natin sila sa anong next. Sana talaga. Tsaka kung matutuloy pa tayo sa SG kasi yun ang highlight ng taon namin. Sobrang excited na nga ako dun As in, lahat ng pagod, lang efforts, ng ipon, lahat nabuhos na namin dun. Alam niyo ba kung bakit hindi kami naghanda
or nagbonggang party, hindi man bongga, nag-party sa birthday ni Zayn. Is that because kasi yun na yung regalo namin sa kanya, yung Singapore. And kung hindi matutuloy, parang nawala rin yung sense na sinabi At saka namin, yung birthday, actually double celebration na siya eh. Birthday ni Zane and first wedding anniversary namin. So yun, sana matuloy pa rin. And sana walang malubha dun sa naramdaman ko. Or nararamdaman, kasi hanggang ngayon guys, masakit pa siya. Hindi na lang siya sobrang severe yung sakit niya, pero masakit pa talaga siya. So yun, baltaan na lang namin kayo sa mga susunod na nangyayari. Ilan pa tayo.